Magandang araw mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa kung ano nga ba ang sanhi ng pagkakaroon ng World War I o ang unang digmaang pandaigdig. Maraming itinuturong dahilan kung bakit nagsimula ang unang digmaang pandaigdig o mas kilala bilang World War I. Ilan sa mga itinuturong salik kung bakit nagsimula ang digmaang ito ay ang political, pan-territorial at pang-ekonomikal na sigalot sa pagitan ng mga bansa. Ang pagsisimula ng militarismo sa Europa, ang pag-usbong ng nasyonalismo, imperialismo, komplikadong alyansa sa pagitan ng mga bansa, at ang pagbagsak ng Ottoman Empire. Ang Europa ng panahong ito ay may metaphorical na bomba na nag-aantay ng mitsa dahil sa matinding tensyon sa pagitan ng mga bansa sa loob nito. Ang naging mitsa ng digmaang ito ay ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria ng isang nationalistang Bosnian Serb na si Gavrilo Princip. Ito ay nagdulot ng lalong pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Austria-Hungary at ng Serbia, at hindi nagtagal ay naisali ang Germany, Russia, France at Britanya dahil sa mga alyansang kanilang kailangang tupadin. Lalo pang lumala ang tensyon dahil sa mabagal na diplomatikong komunikasyon sa pagitan ng mga bansang sangkot sa digmaan na ito. Hindi rin nakatulong na ang mga bansa sa Europa ay may malakas na mga hukbo dahil sa ilang taon na militarisasyon bago ang kaganapang ito. Upang higit nating maintindihan ang pagsisimula ng unang digmaang pandaigdig, kailangan nating isa-isahin ang mga salik na naging rason para magsimula ang digmaang ito. Ang alyansa ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawa o mas marami pang mga bansa na nangangako na tutulungan nila ang bawat isa sa panahon nila. Halimbawa ay sa kaganapan ng isang digmaan. Sa pagitan ng 1879 hanggang 1914, marami ang mga kasunduan ng alyansa ang nagpirmahan sa pagitan ng mga bansa sa Europa. Ito ay nangangahulugan na kung magdedeklara ang kanilang kakampi ng gyera, sila ay obligado rin na magdeklara ng gyera sa kalaban ng kanilang kakampi. Sa diagram na ito ay makikita ninyo ang listahan ng kasunduan na nabuo bago ang World War I. Noong 1879, may nabuong dual alliance. Ang Germany at ang Austria-Hungary ay lumikha ng alyansa para protektahan ang kanilang sarili laban sa Russia. Austro-Serbian Alliance. May kasunduan ang Austria-Hungary at Serbia para labanan ang pagkuha ng kontrol ng Russia sa Serbia. Triple Alliance. Ang Germany at Austria-Hungary ay gumawa ng alyansa kasama ang Italy. Ang tanging rason ay para mapigilan ang Italy na makabuo ng isang alyansa kasama ang Russia. Franco-Russian Alliance. Ito ang alliance sa pagitan ng France at Russia para protektahan ang kanilang sarili laban sa Germany at Austria-Hungary. Anglo-Russian Entente. Ito ay ang alyansa sa pagitan ng Britanya at Russia. Triple Entente. Ito ang alyansa sa pagitan ng Russia, Britanya at ng France. Noong 1914, kasagsagan ng digmaan ay nagkasundo na hindi pipirma ang tatlong bansang ito ng kasunduan ng kapayapaan nang hindi sang-ayon ang lahat ng kasapi. Sa kabuuan ng 1900s, ang Britannica ay may malaking kontrol sa 5 bansa sa iba't ibang kontinente, samantala ang France ay may malaking impluwensya sa mga lupain sa Afrika. Dahil sa pag-usbong ng industrialisasyon sa Europa, maraming mga bansa ang naghanap ng merkado kung saan maaari silang magbenta ng kanilang produkto at makakuha ng mga raw materials.
Sa panahon na ito, ang Europeyong mga bansa na nahuli sa pag-angkin ng mga kolonya ay napilitang magmay-ari ng maliliit na mga lupain lamang. Ito ay nagdulot ng sigalot sa pagitan ng Germany at dalawang bansa na karibal nito sa kolonisasyon, ang Britannica at ang Pransya, na parehong may malalaking pag-aaring kolonya. Ang isang motibo na tinuturong nag-udyok sa mga bansa na magsimula ng digmaan ay ang kolonisasyon at ang yamang makukuha sa mga kolonya. Ito ay dahil ang digmaan ay maaaring magdulot ng pagbabago ng mga teritoryo at pagkaguhit ng mapa sa daigdig. Kung mananalo ang Germany sa isang digmaan laban sa karibal nito sa kolonisasyon, maaaring niyang makuha ang ilan sa mga kolonya na hawak ng France at Britanya sa Africa at Asia. Ang militarism ay nangangahulugan ng pagbibigay ng mataas na posisyon o kapangyarihan sa hukbo o sa opisyal ng militar sa loob ng pamahalaan. Isang halimbawa nito ay si Otto von Bismarck na nanguna sa Germany sa World War I. Dahil sa hidwaan sa pagitan ng mga Europeyong bansa, ito ay nagdulot ng pag-iipon ng mga sandata at karera para makabuo ng malaking hukbo kaysa sa kanilang kalabang bansa. Mula 1870 hanggang 1914, nagawa ng France at Germany na doblehin ang bilang ng kanilang hukbo, samantalang ang Britanya at Germany ay pinalakasan ang kanilang hukbong pandagat. Pag-usbong ng nasyonalismo sa Europa. Bilang resulta ng pagkatalo ni Napoleon Bonaparte, ang Congress ng Vienna na binubuo ng alyansang tumao kay Napoleon, ito ay Britanya, Russia, Austria at Prussia, ay gumawa ng hakbang sa muling pagsasaayos ng Europa. Ngunit parehong naiwan ang Germany at Italia na hiwa-hiwalay na estado. Nagkaroon ng malaking nasyonalistang pagkilos sa parehong bansa na nagdulot sa muling pagkabuo ng Italia. Sa pagtatapos ng Franco-Prussian War, malaki ang kinagalit ng France sa Germany dahil sa malaking bahagi ng kanilang teritoryo ay napasa ilalim sa kontrol ng Germany at ang nais silang bawiin ng mga ito. Ang Austria-Hungary at Serbia naman ay nanahan sa iba't ibang nasyonalistang mga pangkat na nagnanais ng kalayaan at magkaroon ng sariling bansa. Noong 1908, nilagay ng Austria-Hungary ang probinsya ng Bosnia sa ilalim ng kanilang pamumuno. Ito ay kinagalit ng Serbia na naniniwala na pag-aari nila ang Bosnia. Tinakot ng Serbia ang Austria-Hungary na sila ay magdedeklara ng digmaan kung hindi bibitawan ng Austria ang Bosnia. Ang Russia, nakakampi ng Serbia, ay naghanda ng digmaan at ang Germany, nakakampi ng Austria-Hungary, ay naghanda din ng puwersa nila. Umatras ang Russia sa hamon na ito bago patuluyan na may maganap na labanan, kaya naiwasan ang isang digmaan. Noong 1911 hanggang 1912, nagkaroon ng digmaan kung saan napaalis ng Balkan ang Turkey sa kanilang lugar. Pagkatapos ito, nagsimulang magtalo ang mga Balkan states kung sino ang magmamay-ari sa mga teritoryo na naiwan ng mga Turkey. Dito pumasok ang Austria-Hungary upang ayusin ang sigalot, at kasabay nito na puwersa din ng Austria ang Serbia na bitawan ng teritoryo na kanilang inaangkin sa lugar na ito. Ito ay nagdulot ng mataas na tensyon sa pagitan ng Austria at Serbia. Noong Hulyo 28, 1914, sa Sarajevo, Bosnia, nasawi si Archduke Franz Ferdinand, ang tagapagmana sa trono ng Austria-Hungary, at ang kanyang asawa na si Sophie, nang tambangan at barilin sila ng isang nasyonalistang Serbian na si Gavrilo Princip. Si Franz Ferdinand ay nasa Bosnia para tignan ang kalagayan ng kapayapaan sa lugar na iyon. Isa pa sa rason ay ang pagpapasinaya sa kaganapan na military exercise sa Bosnia. Si Gavrilo Princip ay miyembro din ng teroristang pangkat na Black Hand. Ang tinuturong motibo ay ang pagnanais ng Serbian na matapos ang pamumuno ng Austria-Hungary
sa Bosnia at Herzegovina. Ito ang nagtulak upang mas lumala ang tensyon sa Austria at Serbia dahil nasisi ang pamahalang Serbia sa pag-ataking nangyari. Ang naganap na pagpaslang sa tagapagmana ng trono ng Austria-Hungary, sila ay nagdeklara ng gyera laban sa Serbia nang magsimula ang pagkilos ng hukbong military ng Russia. Nagdeklara ng digmaan ng Germany laban sa Russia at nagsimula ang pagkalat ng digmaan sa lahat ng bansang bahagi ng iba't ibang alyansa. Kaya dito nagsimula ang unang digmaang pandaigdig na kung makikita mo ang pinakadahilan kung bakit naganap ang unang digmaang pandaigdig ay dahil sa pagkakampi-kampihan ng iba't ibang bansa sa mundo. So ito lamang mga kaibigan ang ating napag-aralan tungkol sa unang digmaang pandaigdig o ang World War I. Kung ano ba ang naging sanhi nito at kung ano ba ang mga bansang may kinalaman sa World War I. So sana meron kayo natutunan mga kaibigan sa ating ibinahagi sa oras na ito. At kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman, just click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So hanggang dito lang mga kaibigan, and as always, have a nice day everyone.